So eto na mga sangkay, payaman na po ng payaman ang ating bansa at marami ang hindi nakakaalam tungkol po dito dahil sa mga nagkalat na fake news. Pero ngayon, ibubunyag po natin kung anong nangyayari sa Pilipinas. Yo, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. At ayun nga, mga sangkay, pag-uusapan po natin itong napakalaking balita na dapat po malaman ng mga Pilipino. Deserve po na malaman mo ito dahil nga po ito ay totoong nangyayari ngayon, mga sangkay. Isasantabi mo muna natin yung mga gulo ng politika, awayan, mga bangayan. Dito po muna tayo tumutok, mga sangkay, sa isang malaking balita na dapat po pong malaman. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Iyan, tayo po ay 1.48 million subscribers na, road to 1.5 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumadaming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na mga sangkay, pag-usapan po natin itong napakalaking balita, no? Marami po ang hindi nakakaalam nito, eh. Alam nyo ba, mga sangkay, na ang Pilipinas ngayon, payaman na po ng payaman? Totoo ang nangyayari ito, mga sangkay. Ito, ito po ay mismo galing sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Basahin ko lang itong post ko para, syempre, maano kayo dito, mga sangkay, masyado kayong ma-inspire, no, sa nangyayari sa Pilipinas. Good news, Tatak Marcos, Pilipinas patuloy na lumalago ayon sa BSP. First time din nangyari na nakapagbabayad na tayo sa pagkakautang simula noong 2023 at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Marcos yan, matalino, ito pa ang malupit. Ito yung malupit, guys. Hindi daw babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahit pa may financial shocks na biglaan dahil may sapat na lakas pananalapi ang bansa. O, kita nyo, mga sangkay? Yan po yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. O, ito pa. Ngayon na yata ang pinakamaunlad na kalagayan ng bansa after Marcos Sr. Makikita din natin sa market na mura ang bigas, na mula sa 60 plus na presyo ng per kilo, naging 30 pesos mahigit na lamang po ito ngayon sa merkado. Sa buong bansa po ito. At may napakamurang oil o gasolina. Tapos magkakaroon pa ng 20 pesos na bigas na mag-uumpisa na sa Visayas. Mapapawaw ka na lang talaga. Ngayon, guys, ito ay nag-uumpisa pa lamang. Wala pa po tayo sa exciting part. Okay? Ngayon, eto na, basahin po natin. Bakit nga ba sinasabi po natin na payaman na ng payaman ng Pilipinas? Ito po yung good news. Yan po yung balita. Actually, napag-usapan po natin yan, nakaraan lamang, no? Ngayon, gusto kong iparating ito sa inyo para lalo po tayong ma-inspire sa ginagawa ngayon ng pamahalaan, lalong-lalo na po sa ating napakatalinong presidente. Bank assets ng bansa umabot sa 26.9 trillion pesos. Tumaas ng 8%. Ganyan po katindi. Ano ba ang mayroon dyan? Ayon po dito, mga sangkay, sa balita, umabot sa 26.9 trillion ang kabuuhang bank assets ng bansa noong Pebrero. Mataas ng 8% kumpara sa 24.9 trillion sa kaparehong panahon noong 2024 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Ang pagtaas, ito pakinggan nyo, ang pagtaas ng bank assets ay dulot ng paglago sa total loan portfolio, interbank loans at reverse repurchase. Gayon din ang pagtaas ng net real properties na nakuha mula sa binayarang utang. Kita nyo, mga sangkay. Ngayon pa naman, nagbabayad tayo ng utang. Ito for the first time nangyari yan, mga sangkay. Hindi po yan nagawa ng ibang mga presidente. Kasi noon, ito ang nangyayari. Ito yung nakakalungkot dati, mga sangkay. Dati, puro tayo utang. Utang ng utang yung gobyerno. Hindi po nakakapagbayad. Pero ngayon, mga sangkay, hindi na po tayo basta umuutang. Of course,
Of course, guys, mayroon pa rin utang. Pero, maliit pong halaga kumpara mga sangkay sa mga nauna. Halimbawa, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, mga sangkay, napakalaki po ng utang. No? Hanggang sa umabot, naipon po yung utang mula po kay Noynoy Aquino to former President Rodrigo Duterte, umabot po ng nasa almost 3 trillion. Ganyan po kalala yung utang. Pero ngayon, mga sangkay, hindi na po. Isipin nyo, nasa ano na lamang po tayo. Nakakapagbayad na po tayo ng utang. Bakit? Bakit nga ba nangyayari ito, mga sangkay? Ako man ay tanong ko rin ito. Saan nga ba nanggaling ang pinambabayad natin ng utang? Hindi kaya galing na po ito sa Marcos Wealth? Kasi nga po, ang Marcos Wealth, totoong nag-i-exist, mga sangkay. Para po sa inyong kaalaman, totoo po yan. So, ang tanong dito, ito na ba yon? Ito na ba yung Marcos Wealth? Nararamdaman na ba natin, mga sangkay? Kasi, di ba, pansinin nyo ngayon, ang dami pong project. Malulula ka sa dami ng project. Alam nyo, para sa akin since ako, mga sangkay, natutukan ko rin yung panahon ni PRRD na kung saan napakarami din project. Pero ngayon po talaga, ibang klase yung mga project. Ngayon, napakarami talaga. Mga hospital, mga paliparan, mga kakalsadahan, mga daanan ng train, at marami pa pong iba, mga sangkay. Ngayon, isa pa sa malupit, yung agrikultura natin, hindi ngayon nabababayaan ni PBBM. Ngayon nga po, mga sangkay, ito yung balita ng mga magsasaka. Matagal na palang panahon, simula nung naupo si PBBM, libre yung abuno. Alam niyo yun, mga sangkay, kung gaano kamahal yan? Sa mga magsasaka, kung bibili pa po sila ng abuno, talagang namang masakit sa bulsa, lalong-lalo na kung malawak yung palayan mo, malawak yung maisan mo. Nako, mga sangkay. Pero ngayon, ginawa pong libre ni PBBM. Ayon po dito sa balita, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may sapat na financial buffer ang bansa laban sa anumang financial shocks. So, may sapat po, mga sangkay, na pera ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon po ng biglaang pagyanig ng ekonomiya at mag-collapse po ang pera ng gobyerno natin, mga sangkay, mayroon pong backup. So, ang tanong na naman po dito, teka lang, saan nang gagaling itong backup? Ito ba ay galing po sa Marcos Wealth? Or galing na po ito sa mga negosyante sa Pilipinas na mga pumapasok dito? Mga foreign direct investment. Kasi ngayon, mga sangkay, dumadami po yung mga negosyante sa ating bansa. Lumalagong ekonomiya. At ito ang balita, mga sangkay. Patunay na yumayaman ng Pilipinas. Inaasahang magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya dahil sa matatag na domestic market at stable inflation. You see, mga sangkay? Inaasahan daw po na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya. Alam niyo, first time po yan nangyari. Hindi po yan nangyari sa ibang mga panahon, mga sangkay, ibang mga namumuno noon. No? Kahit po kay PRRD, walang ganito eh. Sabi ko nga sa inyo, si PBBM, Marcos yan eh. Hindi po basta-bastang leader yan. Matuto lamang po tayo magtiwala. Wala naman po kasing magic eh. 'Di ba? Lahat po idumadaan sa proseso until na maganap na po ang kung ano mang gusto nating makita, mga sangkay, sa atin ngayon, sa ating bansa. At ngayon, mga sangkay, ang good news, developing country po tayo. Ang Pilipinas ay patuloy pong lumalago ang ekonomiya. No? At ang dahilan, pinaka-main reason, mga sangkay, of course, maliban po sa ang mga kinuha ni PBBM, mga magagaling po talaga. Maliban doon, si BBM ay matalino. Matalino po yung presidente natin. Kaya nga po yung mga investor galing po sa ibang bansa, mga sangkay, madali po silang nagtitiwala kay PBBM. Bakit? Yung presidente natin, kaya pong makipagsabayan, mga sangkay, sa international. Matalino, kaya makipag-usap. No, hindi po malabo kausap. Klaro po kausap, mga sangkay. So, yung presidente natin may pinagmanahan. Kanino pa ba magmamana? Kay former President Marcos Sr., 'di ba? So, yan po yung good news ngayon. Patunay ito na yumayaman na po ang Pilipinas. Ano lang tayo? Kalma lang. Relax lang po, pero lumalagong ekonomiya day by day. Yan po ang nangyayari, mga sangkay. Kaya huwag po tayong maniniwala sa fake news ng iba na delikado na daw ang Pilipinas, nagkukulaps na daw po ang ekonomiya ng ating bansa. Alam nyo, mayroon mang pagbaba minsan ang ekonomiya, mga sangkay. Pero, hindi po yun yung pagbaba na negatibo. Kasi, mga sangkay, bumaba lang po bahagya, pero yung ekonomiya natin stable.
Hindi po yung tipong lagapak, katulad po ng mga naunang presidente. Di ba talagang bagsak na bagsak eh. So ngayon, ayon po sa balita mga sangkay, inaasang magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya o pagyaman ng ating bansa dahil sa matatag na domestic market at stable na inflation. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.